Ilang minuto bago magtakip silim, nagsimulang pumatak ang ambon sa kahabaan ng isang provincial road sa Pampanga. Unti-unting binasa nito ang alikabok sa aspalto, nag-iiwan ng halimuyak ng basang lupa na sumasama sa hangin. Papadilim na at isa-isa nang namamatay ang mga ilaw sa mga tindahang nakahilera sa gilid ng kalsada. Tanging ang madilaw at aandap-andap na bumbilya mula sa isang maliit na karinderya ang nagbibigay liwanag sa paligid, mistulang isang parola sa gitna ng papalapit na gabi. At doon, sa ilalim ng kulimlim na liwanag na iyon, nakatayo ang isang checkpoint. Walang opisyal na karatula, walang anumang anunsyo o babala, at higit sa lahat, walang nakapaskil na mission order. Isang patrol car ng pulisya ang nakaparada ng pahalang, pinapatay ang daan. Hindi umuusad ang rotator light nito, tanging isang maliit na sirena ang paminsan-minsa ay pinatutunog ng mahina, sapat lang upang magbigay ng ilusyon ng pagiging lehitimo. 2 motorsiklo ng pulis ang basta na lang ipinarada sa tabi. 3 lalaking nakaunipormeng tsokolate ang kaswal na nakatayo. Ang isa ay nagyoyosi, ang pangalawa ay abala sa kanyang cellphone. Ang pangatlo, may hawak na isang luma at pudpod ng ticket booklet, na ang mga pahina ay halos wala pang sulat, isang malinaw na palatandaan ng iligal na operasyon. Walang anumang harang, walang body camera, at higit sa lahat, walang nakatataas na opisyal na nagbabantay. Sila lang at ang kalsadang tila pag-aari na nila. Humigit kumulang alas 6:10 ng gabi, isang kulay abo na Toyota Vios ang dahan-dahang papalapit. Sa loob nito, isang babae ang nakaupo sa passenger seat. Ang kanyang mukha ay kalmado, maayos ang pananamit, nakasuot ng simpleng kulay abong blusa. Sa kanyang kandungan, isang maliit na handbag na naglalaman ng pitaka, cellphone, at mga identification card. Ang pangalan niya ay Elena De Leon, asawa ng isang aktibong sundalo ng Armed Forces of the Philippines na may ranggong kapitan na kasalukuyang nakadestino sa malayong probinsya. Ngunit sa gabing iyon, walang sinuman sa checkpoint na iyon ang nakakaalam o may pakialam kung sino talaga si Elena. Itinigil ang sasakyan sa pamamagitan ng isang tamad na kumpas ng kamay mula sa isa sa mga pulis. Tabi, inspeksyon, sabi ng pulis sa tonong walang kabuhay-buhay. Wala ang kanyang asawa sa kotse. Si Elena mismo ang nagmamaneho. Dahan-dahan niyang itinabi ang sasakyan at magalang na ibinaba ang bintana. Magandang gabi po, sir. Bakit po? Tanong niya ng may lambing. Lumapit ang pulis, sinuri ang mukha ni Elena mula ulo hanggang paa, bago sumulyap sa plaka ng sasakyan. Lisensya at rehistro, maikli niyang utos. Tumango si Elena, kinuha ang lisensya at AC mula sa kanyang bag, at iniabot ito ng bukas ang palad, isang senyales ng paggalang at pagpapakita na wala siyang masamang intensyon. Tinanggap ito ng pulis, pinagbali-baligtad ang lisensya ng matagal, na para bang naghahanap ng kasalanang hindi naman umiiral. Ma'am, alam niyo ba kung anong klaseng checkpoint ito? Tanong niya, may manipis na ngisi sa kanyang mga labi. Pasensya na po, sir. Hindi po. Pero kung opisyal po ang checkpoint, karaniwan ay may nakalagay na signboard, sagot ni Elena, nananatiling mahinahon. Biglang nawala ang ngiti ng pulis. Nagbago ang tono ng kanyang boses, naging mas matigas. Ma'am, wag mo akong turuan sa trabaho ko. Teritoryo namin to. Sandaling natahimik si Elena. Huminga siya ng malalim. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakasagupa siya ng aroganting alagad ng batas. Sa loob ng mahigit 1 dekada niyang pagsama sa kanyang asawa sa mundo ng militar, isa lang ang natutunan niya, ang ego ng taong nakauniporme ay mas mapanganib pa kaysa sa armas na dala nito. Nagtatanong lang po ako, sir. Kung mayroon man po akong violation, handa po akong tiketan, mahina niyang sabi. Ang salitang itiketan ang siyang nagpabago sa buong kapaligiran. Bahagyang tumawa ang pulis at lumingod sa kanyang mga kasama. Narinig niyo iyon? Nagpapatiket daw, sabi niya ng may pang-asar. Lumapit ang kanyang mga kasama. Ngayon, 3 pulis na ang nakapalibot sa gilid ng sasakyan ni Elena. Ang isa sa kanila, ang pinakamatanda, ay huminga ng malalim. Ma'am, sira ang taillight mo. Hindi standard ang helmet. Ay kotse pala. At itong rehistro mo, malapit nang mag-expire. Puro violation to. Kumunot ang noo ni Elena.
Alam niyang kasinungalingan ang lahat ng iyon. Kakagaling lang sa kasa ng sasakyan niya kahapon. Mahaba pa ang validity ng rehistro niya. Pasensya na po, sir. Umiilaw po ang lahat ng ilaw ko. At valid pa po ang rehistro ko, sabi niya habang itinuturo ito. Umismid lang ang pulis. Kung ayaw mong maabala, mag-areglo na lang tayo. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng mahina, ngunit ang kahulugan ay matalim na parang patalim. Tinitigan sila ni Elena isa-isa. Paano pong areglo, sir? Lumapit pa ang pulis, ibinaba ang kanyang boses. Alam mo na, ma'am. Pangkape lang ng mga bata. Nanatiling tahimik si Elena. Binuksan niya ang kanyang pitaka, ipinakita ang laman, kakaunting pera, sapat lang para sa pang-araw-araw na gastusin. Kung talagang may violation po ako, handa po akong sumunod sa tamang proseso. Ayoko pong magbayad dito. Ang pangungusap na iyon ang nagpamula sa mukha ng mga pulis. Ang pinakabata ay tumawa ng may pang-iinsulto. Ang yabang naman nito, Anya. Sinubukan pa rin ni Elena na manatiling kalmado. Hinihiling ko lang po kung ano ang naaayon sa batas. Bigla, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Plak! Isang matunog na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Elena. Tila huminto ang mundo. Ang tunog ng ulan, ang ugong ng mga sasakyang dumaraan, lahat ay panandali ang naglaho. Bahagya siyang napatalsik sa kanyang upuan. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang kanyang pisngi ay biglang uminit, humapdi at namula. Ang pulis na sumampal sa kanya ay tumayo ng tuwid, ang mukha ay malamig at walang emosyon. Walang hiya ka, babae. Lumalaban ka sa otoridad. Hinawakan ni Elena ang kanyang pisngi. Isang butil ng luha ang pumatak, hindi dahil sa sakit ng pisikal na pananakit, kundi dahil sa kahihiyan. Hindi siya humagulgol. Yumuko siya, nanginginig ang mga balikat. Ngunit sa likod ng simpleng blusa na iyon, mayroong bumangon, ang disiplina, ang dangal, ang matibay na pagsasanay ng isang asawa ng sundalo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nagbago ang kanyang mga mata. Hindi na ito mga mata ng isang taong natatakot, kundi mga mata ng isang taong nakakaalam na ang lahat ay sumobra na sa limitasyon. Alam mo ba kung sino ako? Ang boses niya ay mababa, nanginginig, ngunit puno ng diin. Tumawa ang pulis. Kahit sino ka pa, dito, isa ka lang ordinaryong sibilyan. Dahan-dahang tumango si Elena. CJ. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Agad na hinawi ng isa sa mga pulis ang kamay ni Elena. Huwag kang gagamit ng cellphone. Tinitigan siya ni Elena ng masama. Hindi ako lumalaban. Nagre-report ako. Umisi ang pulis. Mag-report ka kanino? Kaibigan ko rin ang hepe dito. Huminga ng malalim si Elena. Sa kanyang isipan, naalala niya ang bili ng kanyang asawa bago ito umalis para sa tungkulin. Kapag inapi ka, huwag kang matakot. Ang katotohanan ay laging may sariling daan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag, inilabas ang kanyang Visa Dependents e-card. Hindi niya ito iwinagayway, hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta. Inilagay niya lamang ito sa dashboard ng sasakyan. Sandaling natigilan ang mga pulis, ngunit sa halip na matakot, isa sa kanila ang tumawa. Peke yan, sigurado. Mapait na umiti si Elena. Kung pek, CJ, I verify ninyo. Pero kung totoo, isa lang ang gusto ko. Napakunot ang noo ng pulis. Ano? Tinitigan siya ni Elena ng diretso sa mata. Pananagutan. Nagsimulang bumuhos ng mas malakas ang ulan, at sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang tawag para sa pagdarasal ng Maghrib. Ang gabing iyon, ang illegal na checkpoint na dapat sana'y tahimik ay magiging simula ng isang bagay na mas malaki pa. Lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Ang dating itim na aspalto ay kumikinang na ngayon, sinasalamin ang mga ilaw ng mga sasakyang paminsan-minsan ay dumaraan. Tapos na ang pag-aazan, ngunit walang sinuman sa kanila ang kumilos para magdasal. Sa lokasyon ng illegal na checkpoint, lalo pang tumitindi ang tensyon. Ang AC card ni Elena bilang asawa ng sundalo ay nakapatong pa rin sa dashboard. Walang nangangahas na galawin ito.
Ang pulis na sumampal kay Elena, na nagngangalang Police Corporal Marco Santos, ay napalunok. Sinubukan niyang takpan ang kanyang kaba sa pamamagitan ng isang magaspang na tawa. "Sus, asawa lang siguro ng mababang ranggong sundalo," sabi niya, halos pabulong ngunit sinadya para marinig. Nanatiling kalmado si Elena sa kanyang upuan. Mainit pa rin ang kanyang pisngi, ngunit ngayon ay stable na ang kanyang paghinga at matalas ang kanyang mga mata. Nakapokus. Hindi siya galit sa paraang emosyonal. Kinakalkula niya ang kanyang mga susunod na hakbang. "Anong ranggo ng asawa mo?" tanong ni Santos sa tonong ng hahamon. Dahan-dahang lumingon si Elena. "Kapitan," maikli niyang sagot. Nagkatinginan ang dalawa pang pulis. Ang pinakamatanda, si Police Master Sergeant David Garcia, ay huminga ng malalim. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam niya na ang ranggong kapitan ay hindi maliit sa mundo ng militar. Lalo na kung totoo ito. "Ma'am, wag po kayong magbiro," sabi ni Garcia, mas mababa na ang boses. Hindi sumagot si Elena. Binuksan niya lamang ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, walang sinumang nakapigil sa kanya. Pinindot niya ang isang pangalan sa kanyang contacts, Mahal. Tumunog ang telepono ng isang beses. 2 beses. At pagkatapos ay may sumagot. Sa kabilang linya, isang boses na kalmado, ngunit may bigat ang narinig. "Elena." Napapikit sandali si Elena. "Mahal," sagot niya. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit hindi ito tanda ng kahinaan. "Nasa illegal na checkpoint ako. Sinampal ako." Katahimikan. Maging ang ingay ng ulan ay tila humina sa kabilang linya. Si Kapitan Miguel de Leon, ang kanyang asawa, ay hindi agad nagsalita. Ngunit alam ni Elena na ang katahimikan ng kanyang asawa ay mas mapanganib pa kaysa sa anumang sigaw. "Lokasyon," maikli niyang sabi. Sinabi ni Elena ang pangalan ng kalsada, ang karinderya bilang palatandaan, at ang distansya mula sa munisipyo. Kulay abong views. 3 pulis. Walang karatula ang checkpoint. Huminga ng malalim si Kapitan Miguel. "Ligtas ka ba ngayon?" Sumulyap si Elena kay Santos na nakatayo na may tensyon sa mukha. "Ligtas. Pero nandito pa rin sila. Huwag mong ibababa ang telepono." Inilagay ni Elena ang cellphone sa dashboard, naka-speakerphone. Nakailaw ang screen, aktibo ang tawag. Alam ng lahat ng pulis na sila ay pinakikinggan. Sinubukan ni Santos na magmatapang. "Ma'am, patayin mo yan." Usapin to ng pulisya. Tinitigan siya ni Elena ng diretsyo. "Hindi. Usapin ito ng batas." Humakbang si Garcia, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. "Ma'am, baka nagkamali lang po ng pagkakaintindihan. Pwede po nating pag-usapan to ng maayos." Bahagyang umiti si Elena. "Sir, nasampal na po ako. Hindi po yon pagkakamali ng pagkakaintindihan." Natigilan si Garcia. Nagsimulang mabalisa si Santos. Lumapit siya kay Garcia at bumulong, "Sir, paano to?" Tinitigan ni Garcia si Santos ng masama. "Sumusobra ka na." Umismid si Santos. Mayabang kasi yung babae. Malinaw na narinig ni Elena ang usapan nila. Hindi siya sumabat. Naghintay lang siya. Sa di kalayuan, may narinig silang tunog ng humintong motorsiklo. Isang binata ang bumaba, tumayo sa medyo malayo at nagmasid. Maya-maya, 2 pang residente ang lumapit. Nagsisimula ng makatawag pansin ang sitwasyon. Ganyan talaga ang mga Pilipino. Tahimik, nagmamasid at lihim na kumukuha ng video. Alam iyon ni Elena. Binuksan niya ang kamera ng kanyang cellphone. "Mula ngayon, ay re-record ko ito," malinaw niyang sabi. Nagpanik si Santos. "Hoy, bawal yan." Tinaasan siya ng kilay ni Elena. Anong batas ang nagsasabi? Natigilan si Santos. Huminga na naman ng malalim si Garcia. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang sentido. Ilang minuto ang lumipas, isang tunog ng sasakyan ang mabilis na papalapit. Hindi ito patrol car. Hindi ito sasakyan ng pulis. Isang kulay lumot na Fortuner ang huminto sa di kalayuan.
Mula sa loob, bumaba ang dalawang lalaking nakaunipormeng camouflage. Mga sundalo. Ang kanilang mga hakbang ay tiyak at matatag. Ang tunog ng kanilang combat boots na tumatama sa basang aspalto ay mabigat. Nanigas si Santos sa kanyang kinatatayuan. Si Garcia naman ay agad na tumayo ng tuwid, nag-aalangang sumaludo. Huling bumaba si Kapitan Miguel. Seryoso ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Elena. Lumapit siya, sinuri ang namumulang pisngi ng kanyang asawa. Nagkuyom ang kanyang mga kamao, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kontrolado. Sinampal mo ang asawa ko, mahina niyang tanong, nakatitig kay Santos. Napalunok si Santos. Ako. Kami. Lumaban po siya, sir. Bahagyang humiti si Kapitan Miguel. Isang ngiting walang bahid ng anumang init. Lumalaban saan? Hindi sumagot si Santos. Lumingon si Kapitan Miguel kay Garcia. Mission order ng checkpoint. Ibunukan ni Garcia ang kanyang bibig. Walang lumabas na salita. Pangalan ng team leader. Katahimikan. Dahan-dahang tumango si Kapitan Miguel. Lumingon siya sa dalawang sundalo sa likod niya. Italan niyo lahat. Agad na naglabas ng maliit na notebook ang isa sa mga sundalo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nako, delikado to. Taga-army. Nagsimulang magpanik si Santos. Sir, pwede po natin tong pag-usapan ng maayos. Pare-pareho naman po tayong alagad ng batas. Tinitigan siya ni Kapitan Miguel ng masama. Nanampal ka ng sibilyan. Krimen yan. Humakbang siya palapit. Lalo na't asawa ko pa. Umatras si Santos. Mabilis na sumingit si Garcia. Kapitan, pasensya na po. Nagkamali lang po ang tauhan ko. Sa wakas, tumayo si Elena mula sa sasakyan. Tinitigan niya ang lahat. Hindi ako humihingi ng ganti. Humihingi ako ng hustisya. Tumango si Kapitan Miguel. At yan ang makukuha mo. Inilabas niya ang kanyang cellphone, tumawag. Sir, pa-report po. Mayroon pong illegal na checkpoint at pananakit ng isang pulis sa sibilyan. Pagkatapos ng tawag, ilang minuto lang, mga sirena na ang narinig, sasakyan ng Internal Affairs Service, VIF. Namutla ang mukha ni Santos. Si Garcia ay napaupo sa isang plastik na upuan sa karinderya. Nang bumaba ang mga tagayas at nagsimulang magsiyasat, tumila ang ulan. Madilim ang kalangitan, ngunit ang hangin ay mabigat. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang asawa. Mahal, mahina niyang sabi, ayokong maging away ito ng dalawang institusyon. Tinitigan siya ni Kapitan Miguel ng mailambing. Huwag kang mag-alala. Ito ay tungkol sa tama at mali. Lumapit ang isang opisyal ng Ma'am, kukunin po namin ang inyong salaysay. Tumango si Elena. Tinitigan niya si Santos sa huling pagkakataon, hindi nang may paghihiganti, kundi nang may diin. Bawat uniforme ay may karangalan, anya. At ngayong gabi, ikaw mismo ang yumapak dito. Yumuko si Santos. Ang illegal na checkpoint ay opisyal na binuwag, ngunit ang kwento ay nagsisimula pa lamang. Dumating ang umaga ng walang init. Kulay abo pa rin ang kalangitan nang maupo si Elena sa sala ng kanilang simpleng tahanan. Ang isang tasa ng kape sa kanyang harapan ay malamig na 1 oras na ang nakalipas. Halos hindi siya nakatulog buong magdamag. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muli niyang nararamdaman ang sampal. Hindi sa kanyang pisngi, kundi sa kanyang pagkatao. Si Kapitan Miguel ay nakatayo sa beranda, nakasandal sa isang poste, nakatingin sa hardin na basa pa sa hamog. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang panga ay naninigas. Hindi tumitigil sa pag-vibrate ang kanyang cellphone mula pa kaninang madaling araw. Mga text message. Mga missed call. Lahat mula sa mga numerong kilala niya, mga nakatataas, mga kasamahan, mga taong bihirang makialam sa personal na usapin. Mahal, binali ni Elena ang katahimikan. Kung makakasama ito sa karir mo, pwede naman akong tumigil. Mabilis na lumingon si Kapitan Miguel. Huwag na huwag mong sasabihin yan, mariin niyang sabi. Biktima ka. Tapos,
Mapait na ngumiti si Elena, ngunit may namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa labas ng bahay, isang itim na sasakyan ang huminto. Dalawang lalaki ang bumaba, nakamaayos na damit, walang uniforme. Ang isa sa kanila ay may dalang brown envelope. Bisita, mahinang tanong ni Elena. Tumango si Kapitan Miguel. Mula sa provincial headquarters. Naupo sila sa sala. Ang kapaligiran ay formal, masyadong formal para sa isang simpleng pakikipag-usap. Ang unang lalaki ay nagpakilala bilang si Police Lieutenant Colonel Torres, ang Deputy Provincial Director. Ang isa naman ay si Police Major Velasco mula sa Internal Affairs Service. Kami po ay nakikiramay sa nangyari kahapon, sabi ni Colonel Torres sa malumanay na boses. Ito po ay kagagawan lamang ng isang tiwaling tauhan. Nakikinig si Elena nang hindi sumasabat. Binuksan ni Major Velasco ang envelope, naglabas ng ilang piraso ng papel. Umaasa po kami na ang problemang ito ay maaaring maresolba sa maayos na usapan. Hindi na kailangang palakihin. Ikinrus ni Kapitan Miguel ang kanyang mga braso. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Colonel Torres. Handa po kaming magpataw ng internal na parusa. Isang formal na paghingi ng tawad at kahit na danyos perwisyo. Tinaas ni Elena ang kanyang ulo. Danyos perwisyo, inulit niya ng mahina. Mabilis na idinagdag ni Major Velasco bilang tanda po ng aming moral na responsibilidad. Bahagyang tumawa si Elena. Hindi dahil nakakatuwa, kundi dahil sa kapaitan. Ginoo, kalmado niyang sabi, sinampal ako sa harap ng publiko, kinikikilan at binantaan. Krimen po yon. Natahimik ang buong kwarto. Huminga ng malalim si Colonel Torres. Ginang De Leon, pare-pareho po tayong parte ng gobyerno. Huwag po sana nating hayaang isipin ng publiko na nag-aaway ang ating mga institusyon. Sumandal si Kapitan Miguel. Dahil nga po pare-pareho tayong nasa gobyerno, dapat tayong maging malinis. Ang tono ng kanyang boses ay malamig at hindi matitinan. Isinara ni Colonel Torres ang envelope. Sige po, naiparating na namin ang aming magandang intensyon. Ngunit tandaan niyo po, ang proseso ng batas ay mahaba. Nakakapagod. Tinitigan siya ni Elena ng diretsyo. Handa po ako. Nagpaalam ang dalawang opisyal na may seryosong mukha. Nang maisara ang pinto, napabuntong hininga si Elena. Gusto nilang takpan ang bibig ko, bulong niya. Tumango si Kapitan Miguel. At simula pa lang yan. Nang tanghali, isang video ang nagsimulang kumalat. Isang maikling kuha mula sa isang residente. Isang madilim na checkpoint, maririnig ang pagtatalo. Ang eksena kung saan dumating si Kapitan Miguel kasama ang mga sundalo at ang mukha ni Corporal Santos ay malinaw na nakikita. Ang kanyang uniforme, ang kanyang nameplate. Mabilis itong sinakyan ng lokal na media. Iba-iba ang headline, di umano illegal di checkpoint, inireklamo. Oknum Viti Police na nampal ng sibilyan. Asawa ng opisyal ng ATF, biktima ng karahasan ng pulis. Walang tigil sa pagtunog ang telepono ni Elena. May mga nakikisimpatya, may mga nag-uusisa, at mayroon ding mga nagbabanta. Nang hapon na iyon, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ginang De Leon, mas mabuting tumigil ka na para sa ikabubuti ng lahat. Ipinakita ni Elena ang mensahe sa kanyang asawa. Matagal na tinitigan ni Kapitan Miguel ang screen. Isang banayad na pagbabanta, anya. Nang gabi, biglang nawalan ng kuryente ang kanilang bahay sa loob ng ilang minuto. Sila lang. Ang mga kapitbahay ay may ilaw. Tahimik na naupo si Elena sa sofa, yakap-yakap ang isang unan. Mahal, natatakot ako, tapat niyang sabi. Niyakap siya ni Kapitan Miguel. Nandito ako. Kinabukasan, ipinatawag si Elena para magbigay ng opisyal na salaysay sa sabi. Malamig ang kwarto, maliwanag ang puting ilaw. Sa harap niya, 3 opisyal ng pulisya ang nakaupo na may mga neutral na ekspresyon. Ikwento ninyo ang buong pangyayari, sabi ng isa. Ikinuwento ni Elena ang lahat, walang labis na emosyon, walang pagdaragdag. Ginaya niya pa ang bawat salitang binitawan. Pagdating sa bahagi ng pananampal, nanginginig ang kanyang mga kamay.
Nagawa niyo po bang manlaban ng pisikal? Tanong ng investigador. Hindi po. Nagsabi po ba kayo ng mga salitang nakakaprovoke? Hindi po. Nagsusulat ang investigador, ngunit sa labas ng kwarto, si Corporal Santos ay nakaupo kasama ang kanyang abogado. Kalmado ang kanyang mukha. Masyadong kalmado. Nang hapon ding iyon, nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Si Elena daw ay arogante, mapagmataas, at ginagamit ang pagiging asawa ng sundalo. Ang kwento ay binaligtad, at ang mga komento sa social media ay nahati. Binasa ni Elena ang mga ito isa-isa. Nanikip ang kanyang dibdib. Pinalalabas nila na ako ang masama, sabi niya sa kanyang asawa. Nagkuyom ng kamao si Kapitan Miguel. Ganyan ang lumang taktika. Pagsapit ng gabi, isang kapitbahay ang marahang kumatok sa kanilang pinto. Ma'am Elena, mag-ingat po kayo. May mga nagtatanong po tungkol sa bahay ninyo. Napalunok si Elena. Sa kanyang kwarto, mag-isa siyang naupo sa harap ng salamin. Hindi na namumula ang kanyang pisngi. Ngunit ang marka ay naroon pa rin sa kanyang alaala. Naalala niya ang kanyang ina na laging nagsasabi, ang babae ay malakas hindi dahil sa pagsigaw, kundi dahil sa paninindigan. Tumayo si Elena. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang social media, at dahan-dahang nag-type. Ako ay isang ordinaryong mamamayan. Ako ay asawa ng isang sundalo. Ako ay isang ina. Ako ay isang babae. Hindi ako humihingi ng espesyal na trato. Humihingi lang ako ng hustisya. Pinost niya ito. Sa loob lang ng ilang minuto, daan-daang komento ang pumasok, suporta, pakikiramay at pagkatapos ay libo-libo. Nagsimulang bumaliktad ang naratibo. Binasa ni Kapitan Miguel ang post at tinitigan ang kanyang asawa. Handa ka ba sa anumang darating? Tumango si Elena. Kung mananahimik ako, bukas, may ibang babae na naman ang masasampal. Sa labas, lalong dumilim ang gabi. At sa likod ng mga mesa ng kapangyarihan, marami ang nagsisimulang mabalisa dahil sa isang babaeng tumangging manahimik. Mabigat ang hangin kinaumagahan, hindi dahil sa init, kundi dahil alam ng lahat ng naroroon na hindi ito isang ordinaryong araw. Ang gusali kung saan gaganapin ang disciplinary hearing ay tila matigas, malamig at tahimik. Sa labas, ilang mamamahayag ang maayos na nakatayo, handa ang kanilang mga kamera. Walang sigawan, walang tulakan. Ang lahat ay naghihintay. Laging ganito ang Pilipinas kapag nag-aabang sa pagbagsak ng kapangyarihan. Tahimik sa labas, ngunit nag-aalab sa loob. Pumasok si Elena kasama si Kapitan Miguel. Simple lang ang kanyang kasuotan, isang itim na blusa, walang anumang alahas. Hindi para humingi ng simpatsya at lalong hindi para manghamon. Dumating siya bilang isang mamamayan. Sa loob ng silid paglilitis, si Corporal Santos ay nakaupo sa kanang bahagi. Maayos ang kanyang uniforme, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kayabangan. Malungkot ang kanyang mga mata, bagsak ang mga balikat. Sa tabi niya, nakayuko ang kanyang abogado, pabalik-balik na binabasa ang mga dokumentong kabisado na niya. Pumasok ang mga opisyal na hahawak sa kaso. Nagsimula ang pagdinig. Binuksan ng pinuno ang folder ng kaso. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit matatag. Kaso ng di umano'y iligal na checkpoint, pangingikil at karahasan laban sa isang sibilyan. Isa-isang ipinakita ang mga ebidensya, ang video ng residente, ang kuha mula sa cellphone ni Elena, ang salaysay ng mga saksi, ang kawalan ng mission order. Wala nang puwang para sa pagtanggi. Nang hilinging magbigay ng salaysay, tumayo si Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagkamali po ako, mahina niyang sabi. Nadala po ako ng emosyon. Matagal siyang tinitigan ng pinuno. Alam mo ba na ang emosyon ng isang alagad ng batas ay maaaring kumitil ng buhay? Yumuko si Santos. Nagpatuloy ang pagdinig sa loob ng maraming oras, hanggang sa wakas ay binigkas ang mga salitang hinihintay ng lahat. Ang nasasakdal na si Police Corporal Marco Santos ay napatunayang nagkasala sa mabigat na paglabag sa Code of Ethics at sa batas kriminal. Natahimik ang buong silid. Ang hatol, pagkatanggal sa serbisyo ng walang karangalan, at ang pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal ayon sa batas. Napapikit si Elena.
Hindi dahil sa ginhawa, hindi dahil sa saya, kundi dahil tapos na. Ngunit hindi pa pala tuluyang tapos. Lumingon ang pinuno kay Elena. Ginang De Leon, handa po ba kayong daanin na lang ito sa isang mapayapang kasunduan? Pigil hininga ang buong silid. Lumingon si Kapitan Miguel sa kanyang asawa. Hindi siya nagsalita, hindi siya pumilit. Ang desisyon ay nasa kamay ni Elena. Tumayo si Elena, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Napatawad ko na po siya bilang isang tao, kalmado niyang sabi. Ngunit ang batas ay hindi ko pag-aari para patawarin. Marami ang natigilan. Ayokong may ibang ina na uwing mainit ang pisngi at wasak ang puso, tapos ay sasabihan lang na manahimik para sa ngalan ng maayos na usapan. Nilibot ng kanyang mga mata ang buong silid. Kung ang batas ay hihinto lang sa mesa ng aregluhan, ang hustisya ay magiging isang palamuti na lang. Umupo siyang muli. Ibinaba ang desisyon. Tapos na ang pagdinig. Sa labas ng gusali, lumapit ang mga mamamahayag. Inilahad ang mga mikropono. Ginang De Leon, ano po ang mensahe ninyo? Huminto sandali si Elena. Ang uniforme ay isang karangalan, anya, hindi isang panangga para manakit. At umalis na siya. Ilang linggo ang lumipas, unti-unting humupa ang ingay sa media. Ang pangalan ni Elena ay hindi na trending, ngunit ang epekto ng kanyang ginawa ay totoo at nararamdaman. Ang mga illegal na checkpoint ay binuwag sa maraming lugar. Naging mas aktibo ang VILI. Nagkabit ng mga body camera. Mas hinigpitan ang pag-issue ng mission order. Hindi perpekto, ngunit may pagbabagong naganap. Isang hapon, nakaupo si Elena sa beranda ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang kulay kahel na kalangitan. Umupo si Kapitan Miguel sa tabi niya, humihigop ng kape. Napagod ka ba? Tanong ng kanyang asawa. Bahagyang umiti si Elena. Pero hindi ako nagsisisi. Hinawakan ni Kapitan Miguel ang kanyang kamay. Alam mo ba, mahina niyang sabi, maraming nagsasabi na matapang ka. Umiling si Elena. Tumanggi lang akong manahimik. Sa di kalayuan, naririnig ang tawanan ng mga batang naglalaro. Ang buhay ay nagpapatuloy tulad ng dati. At ganoon naman dapat. Ngunit sa isang sulok ng probinsya, isang dating pulis ang nagsisimula ng bagong buhay na may bigat ng pagsisisi. At sa kabilang dako, isang babae ang umuuwi sa kanyang tahanan na taas noo. Dahil sa gabing iyon, isang ordinaryong babae ang nagturo sa lahat ng